Manong? Hindi ko kasi ito nararanasan sa daddy ko eh. Minsan. Pero parati ko silang nilalaro sa tuwing galing ako sa trabaho. Mahalaga kasi sa amin yung ganitong bonding kahit konting oras lang. Dito ko na ipapakita sa kanila na mahalaga sila at mahal ko sila. Siguro proud na proud sa inyo yung mga anak mo, no? Kasi may mabuti at mabait silang tatay. Dito na ako napatigil kasi naisip ko na kapag nalaman kaya ng mga anak ko na nagnakaw at nakapas lang ako, magiging proud pa kaya sila sa akin. Baka ikahiya na nila ako. At isa pa tong batang to, bibili pa kaya siya sa akin kapag nalaman niyang pinaslang ko ang tatay niya. Kumapit ka na mabuti dyan sa likod ko ha. Bibilisan ko pang takbo. Mabuti na lang ituluyan ng tumila ang ulan at sumilip na rin ang bilog na buwan. Kaya hindi na ako nahirapan pang makita ang daan nito. Nang matansya kong nakalayo-layo na kami, dito na ako nagdesisyong magpahinga. Sobrang hingal na hingal ako nito na halos mawalan na ng hangin ang baga ako. Pasensya ka na po, Manong ah. Mabigat po ba ako? Hindi. Mahaba lang talaga yung tinakbo natin. Magpahinga muna tayo rito. Ayos ka lang ba? Ayos lang po ako, Manong. Mukhang ikaw nga yung hindi ayos eh. Tingnan mo oh. Hingal na hingal ka. Ayos lang ako. Wala to. Sandali lang. Parang may tao. Nararamdaman ko kasi na parang gumagalaw yung mga damuhan sa unahan namin. Kung hindi isang aswang to, siguradong isang mabangis na hayop to. Hinawi ko yung bata para mapunta sa likuran ko. Bakit po? Diyan ka lang. Huwag kang gagalaw. Dito ko na binunot yung baril ko at saka itinutok. Lumapit ako sa may damuhan at nang hawiin ko to, bumungad sa akin yung matandang babae na nagpaalis sa amin sa baroy na to. Sabi niya sa akin, nandito raw siya para tulungan kami dahil delikado raw ang pinasok naming lugar. Dahil ang baroy na kinaroroonan nyo ay baroy ng mga aswang. Halos manigas ako sa sinabi nito. Dito ko napatunayan na tama nga ang mga hinala ko sa mga taong yon. Tama nga ang kutob ko. Isa ka rin siguro sa kanila, no? Hindi. Isa akong manggagamot. Hindi nila ako kayang patayin dahil sa akin nila dinadala ang sugatang miyembro nila tuwing malubha ang sinasapit nito. Kaya bago pa nila kayo maamoy rito, umalis na kayo. Wala na kaming sinayang ng oras pa. Sinundan namin ang daan na itinuro ng matanda. Hinatid niya kami sa ilog. Ayon sa kanya, pagkatawid namin dito, tumakbo lang kami ng tumakbo hanggang may makita kaming maliit na sapa sa dulo. Pag narating na raw namin yon, ibig sabihin, malapit na kami sa highway. Kailangan ko nang bumalik. Sige na, umalis na kayo. Huwag mong aalisin yung tingin mo sa bata. Panatilihin mong lagi mo siyang hawak. Tumango ako sa bilin niya. Bago kami tuluyan maglakad palayo, binuhat ko na yung bata pababa sa ilog. Pero wala pa nga isang minuto ay nagsiyugyugan na yung mga sanga ng puno. Hudyat na may paparating ng mga aswang. Naloko na! Sige na! Umalis na kayo! Bilisan nyo! Mukhang naaamoy nila kayo! Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para maantala ang paghabol nila sa inyo! Basta sundin nyo lang ang sinabi kong daan! Nagmadali ako nito. Nasa gitna na kami ng tubig nang magsilapagan ng mga aswang sa paligid. Para silang mga asong nauulol na hayok sa laman ng loob ng tao. Monster nga sila, Manong. Nakakatakot. Huwag kang matakot. Hindi kita pababayaan. Hindi ko makukuha ng mga yan. Yumakap to na mahigpit sa akin at ganun din ako. Umalulong naman ang mga aswang sa pangpang. Pinipigilan sila ng matanda pero hinahawi lang siya ng mga to. Nang paglingon ko, nakita ko kung paano mag-iba ng anyo yung iilang aswang sa isang malaking ibon. Hanggang lumipad to at bumulusok pasugod sa amin. Mabuti na lang nakayuko kami kaya hindi niya kami nadagit. Pero naanod naman kami sa agos ng tubig. Hanggang bewang ko lang naman yung tubig pero may kalakasan ng current nito. Mas maigi na to kaysa makarating kami sa kabila. Pero sasalubungin lang din nila kami. Ang problema nga lang, hindi na namin masusundan yung itinurong daan sa amin ng matanda. Wala pa rin tigil yung habol ng mga aswang sa amin nito. May lumilipad at may tumatakbo sa gilid namin. Hindi pa kami pwedeng umalis sa tubig dahil mas ligtas kami rito kumpara sa lupa. Maya-maya pa ay nandyan na naman yung malaking ibon na bumubulusok para dagitin kami pataas. Huwag kang bibitaw sa akin. Pag sinabi kong huwag kang hihinga, huwag kang hihinga. Naiintindihan mo ko? Tumango naman yung bata bilang tugon niya sa akin. Nang malapit na yung ibon sa amin, dito ko na siya sinabihan ng, "Ngayon na!" Isinama ko siya sa paglubog sa tubig. Nang makalagpas na sa amin yung ibon, umahon na kami ulit. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako, Manong. Ikaw po. Ayos na nga. Hindi ko na natapos yung sasabihin ko nang bigla kaming bumulusok pa ibaba.
Sa ako lang napagtanto na nahulog na kami sa isang falls. Mabuti na lang ay may kalaliman yung tubig, kaya hindi kami gaanong nasaktan. Pagkaahon ko, mabilis kong hinanap yung bata dahil nabitawan ko siya. Bata! Bata! Nasaan ka? Bata! Lumubog ulit ako at saka hinanap siya sa ilalim. Hindi naman ako nabigo. Nakita ko naman kaagad to. Mabilis ko siyang nilapitan at inahon sa pampang. Mukhang wala nang humahabol sa amin kaya nagkalakas na ako ng loob para bumalik sa pampang. Ibinaba ko yung bata na kanina pang umuubo ng tubig. Mabuti na lang, hindi ganun katagal ang pagbabad niya sa ilalim ng tubig. Ayos lang ako, Manong. Salamat. Muli ko siyang binukat nang makarinig ako ng kaluskos sa paligid namin. Tapos mabilis akong tumakbo palayo. Pero bago pa man kami makalayo sa pampang, napasigaw na lang ako sa sakit nang biglang may bumaon sa talampakan ko. Ah! Aray! Okay lang po ba kayo, Manong? Ayos lang ako.